Second series natin for the stream, Yandex versus BB Team. Kami pa rin ni Polly ang makakasama niyo dito para ito mainit na bakbakan na to. Pakita na nga natin sino ba ang ating head-to-head matchup ngayon, Direk. Labas mo na yan. Sino ba yan? Notice and Miero? Sino ba? Huwag naman yun. Wag naman yan. Huwag naman si Miero. Grabe naman si Miero, boss. Ito nga ating dalawang carry. Update nyo, kalbo na eh. Watson and si Kiri Teach, no? Yan nga, no? Yung mga super carries ng ating both teams dito. From Yandex and BB Team. Almost eh, mga enjoyer ng Ursa. Lately kasi parang makikita mo talaga rin itong si Watson, doon umiikot yung hero, no? Pero ngayon, gusto ko kasi nag-weaver na ang galing sumama sa team. Ayun nga eh. Talagang isa sa mga top carry talaga ngayon. Oh, based on drop. Oh, wait lang. Chill ka lang. Pero yun na mag-donate. Nakuha si Jakiro. Pag nakakakuha ng magandang post 5 tong Yandex, ang taas ng chance manalo. Matindi, nag-hype ka no eh, no? Kasi di ba kapon, nung natalo sila, yung naiba yung post 5 ni Ni Malidich. Oo, di ba? Ano ba nag-end up siya kanya kapon? Bane, di ba? Pag nakakakuha nga ng post 5 ito na matino, yung kanya talagang hero. Palo eh, no? Oo. Nabilis kasi ng pacing nila lagi. Every time Warlock siya, pati Jakiro gawa nung push potential. Maagang nakakapag-siege, maagang nakakapag-takedown ng mga first towers. Doon nag-i-start lagi yung tempo nitong Yandex eh. Pero ito, Slardar, agad na ito Slardar, no? Kinuha agad ng Yandex. Alam mo kung bakit? Notice is back kasi. Sa bagay, na-reflex na nila yan. Hindi katulad nung nakaraan, hindi mo magawa yan. Gawa yung DM yung offlane nyo. And Tiny. Nothing new. Nagulat tayo. Tiny ng Yandex. Nandun na yung Shaman, nasa bibin eh. Kasi mag-underlord sila so kinailangan tuloy nilang ibang tong patay. Para mag-ano to, para mag-invoker to si boss Or baka balik setup lang, kahit ganyan yung hero, mag-weaver pa rin. Make Slardar ka eh. Make sense eh. Basta nandyan yung corrosive base eh. Patay, inantok. Humikab. Ang haba niyan, boss. Magpapak pa kaya ulit to si Kuya GPK? Kaso kung ganito tayong drop, parang ayaw mo, no? Ito reasonable naman yung Phoenix. Like, wala pang papalo sa itlog. Last pick ata nila hero ni GPK. Phoenix Shaman naman to. Ilang beses natin nakikita to na parang decent duo naman. Kaya pumatay ng mga cores. Gawa na lang hero ni Kiritich. Kunin mo. Diba pang on case Slardar troll? Razor. Yung case kaya niya yun eh. Yung Ursa nga kaya ni Slardar eh. Pero kasi baka nga mamaya mid pa rin itong Slardar dahil base sa stats no, sa Yandex more on every time nag-Slardar sila si Chira Jun ang gumagamit pero nangyayari yung kapag last pick Slardar yung ginagawa nila. Itong high pick Slardar may notice na kasi baka mamaya may plano yan kapag biglang kinuha agad si Slardar eh, diba? No? Out of nowhere. Kasi nakikita naman talaga natin si Slardar kapag alam na yung matchup eh. Ako talaga nakikita ko yung Weaver na dito. May papalo na sa itlog. Nangaka muna sila ng Kiritichiro na muna na which is Luna. Di yung pinatapat nila sa Luna kapag. Weaver. Weaver. Hindi, nisip ko yung opening. Like, ang dami ng open, no? May mga Mars pa nga dito si Notice eh. Available pa nga eh. Primal din yan. Let's see. Pero kasi mas maganda pa rin carry na i-pick mo dito para baka mamaya mabaliw pa sila sa ban. Alam mo yun, para complex pa rin. Ayan na nga. I told you. Kiss Silog. Underlord ka tapat. Huwag ka naman mag-deso kasi. Pag kiss ka, mag-gano ka, Battle Fury ka naman, boss. Panay deso mo din eh. Pero mukhang sa ganda, may Slardar ka na kami. Parang sarap talaga eh, no? Parang sarap din talaga. Itignan mo rin talaga yung deso eh. So for the side of BB Team, mid na lang naman yung kulang nila. No? Kung sasakali, okay lang sa'yo maglaro ng mga spirit to. Yung Storm siguro, pwede mong tanggalin. Pero yung the rest, parang okay lang. Like kahit mag-pack, kahit mga Ember, pwede mag-Slardar mid eh. Kung offlane ipipik mo. So ano nga ba yung hero na hinahanap ng Yandex? Okay lang ba si Slardar Jakiro against Ban may Huskar pa rin. Luna Phoenix? I-respeto mo yung last pick ng BB Team. Natatandaan mo, nag-pick ng Huskar to si si GPK. GPK, pwede. Yung nag-heart. Ano na ganyan, no? Nagban ng Viper. Lalo na ganito yung setup nyo. Like, pwede kayong maging tiny mid or Slardar mid. Pwede naman na. O baka biglang Yandex yung hindi, nag-Huskar to si Chiro eh. First pick eh. Kung pag bilang may sniper dyan yun, gusto mag-Huskar.
Doon, maniniwala ako. Ganun. Mag-invoker lang. Cheer Junior na yan. Ban yung pack. Kung mag-invoker ka, baba mo si Pac or si Storm. Mamimili ka na doon. Ano, bakit? Ba hindi mag-invoker? Ang dami nga, may mga Ember pa, diba? Nakalimutan yung pangalan nito, si Cool Guy, si coach ng Yandex. Ito na nasa isip ko. Masal panoorin sa interview lagi eh. Natutuwa pag na-interview tayo. Ang straight to the point sumagot. Alright. So keeper of the light yung inalis nila, no? Yung nandun pa nga rin yung set mind nila na baka mag-tiny mid, magkaroon pa ng kotol. Saksa hero din naman. Okay, tatanggalin nila dito. Takpan ng queen eh. Gusto mo mag-storm? Ibig sabihin gusto mag-mini mid, gusto mag-slardar. Bilang yung Viper game, yun lang yung reason eh. Kung hindi slardar, tiny mid. Like, yun yung nakikita ko ah. So offlane yung biglang hinahanap natin for Yandex, ganun na. Which is, anong offlane yun? Tinanggal nila yung Darkseer, Tay Luna nga naman. Mars na yun. Marsilog. May combo ka sa Ice Spot. Or how about Primal? Yung mga ganun-ganun. Pero kasi sa ganitong style, parang mas gusto mong pang team fight mismo. O yung Primal kasi, ano yun, soloista. Razor. Flexible. Pinlex din. Oo, nag-razor din si Chira. Sakit sa ulo yan, no? Bakit maganda man razor pagkalaban si Luna? Lagi mong masisipsipan? Inisip ko ito kanina na kaya nga nagban ng Queen of Pain Razor. Pero inisip ko, paano yung lineup nila na maganda ba na makag-razor pa sila dito? Pwede. Like yun naman yung reason. Pero kasi nakatingin ako dun binan yung Viper ko. Ang mindset ko, like gusto mag-tiny mid or slardar. Kaya tingnan mo, kahit yung BB team napabampa sila ng Darkseer. Diba? Yun yung set mind eh. Kapag sa team fight kasi hindi naman si Razor yung parang hinahanap mo yun. Parang, so hindi naman nila... Ayan, pagka ganito yung style, like pwede nilang gawin. Mag-slardar mid ka, then, ayan na. Mag-razor offlane ka. Okay na. Nahabol na yung Luna. Ay, okay na. Hindi, parang ano eh, ganado si Save eh, Maganda gising. Luna ko. Papakita ko si Saxon. Ayan yan, oh. Maganda yung gising ni Save. Ang problema mo yung kampi mo kulang sa tulog. Haba nung hikap eh. Ano ang manihack natin dito, boss? Based on drop, Yandex ako. Guys, based on drop, Yandex ako. Tignan nyo na. Ito na yun. Lalagpasan ko na yung curse. Siguro naman, tonight is the night. Umisa na. Umisa na eh. Ding! Muntik pa nga eh. Nakuha na yung tamis, boss eh. So, paano yan? Okay. So, napa-razor. So, pwedeng pero mahirapan maganda talaga siya si Luna dito. Ako, feeling ko nag-shine yung Phoenix dyan. Isa sa mga best hero ni Katomi talaga to eh. Like, parang ang hirap paluin ng egg. Unless lang siguro, baka mag-casual BB na naman yung laging bugbog sa lanes. Sa team fight, like, parang medyo okay ako dito sa BB. Sa nakuha nilang heroes. Magdilang anghel ka, boss Kimo. May pusta ako game on yan. Dex yan! Yan Dex talaga based on drop, boss. Based on drop Based on drop para sa akin. Gusto ko yung pagkaka-port. Pero para sa akin kasi gusto ko yung pagkaka-port pick no Kes. Like, kaya mo i-own yung Luna, kaya mo rin i-own yung Underlord. Doon ako nag-agree eh. Tapos nakita mo naman tayo ni Saksa, Maledich Jakiro, parang hindi na mahirap pag-aralan to. Ang inisip ko lang dito, ano ba yung gagawing item approach ng Razor? Kasi alam mo naman to, yung Underlord eventually mag-team fight item. Sasabay mo ba ng team fight item yung Underlord, di ba? Offlane Razor ka eh. Pwede. Yun Baka doon sila malugi eh. Doon naman talaga ginagamit yung Razor ngayon. Pero sa ganitong style kasi, like, mas maniniwala ko na gusto mo magka-BKB. Kasi Yung maroon magic damage yan sila eh. Standard na lang, no? Oo, like may may Underlord din. Ang daming magic damage eh. Mapupunit ka kung wala kang BKB. Di ba mag-Crimson pa rin? Crimson Pipe, yung classic. Kahit Crimson lang, skip mo yung pipe, Crimson then BKB, yung ganun. Dahil nakita naman natin, maganda talagang answer din yung Crimson against Luna. Gawa yung mga bouncing baby boy niya, hindi ma-damage. And syempre guys, ito na nga tayo. Start na ang ating game number 1. BB Team versus Yandex. Sino ang papalarin at sino ang sasamain? For the BB, gusto pa nila syempre yung pumuso no, na manalo dahil maganda naman yung start nila kanina. Maganda yung start nila dito sa first series ha. 2-0 sila kung hindi nagkakamali. Sino ang kalaban nila? Ayun. Yandex, ito talaga maganda yung Check natin. maganda ang simula, Yandex. Yan din. 0 to din. Silang dalawa yung ano eh. Oh, kalaban kanina ng Yandex, Gamers Legion. Kalaban ng BB Team, Yakult. Hindi na malusot ang Gamers Legion sa Yandex. Hindi na. Hindi na daw sabi ng Yandex. Tigil-tigil na. Tundra lang kayo pwedeng umisa.
So, smoke play tayo dito para sa magkabilang team. Alright. Pero like, ganun ba yung play din na gagawin ng Yandex dito? Gagayahin ba nila yung Malatundra style na kurot muna creep? Pero sure na si Tiny, no? Wala. Ay, hindi. Nang pa-block lang. The battle begins. 2-4-2 lang. Okay. So, So, pag ganun sila kanina, di ba? even start lang tayo dito. Ng Buraot. Kung ma-avalanche pa, kala ko makukuha niya. Alright. Pero medyo malakas din tong lane nila. Yung Phoenix Luna. Medyo masakit lang sa puso since wala kang disable. Oo, maganda naman yung kapag ini-static link si Luna, i-fire spirit mo si Razor. Okay naman yan. Legit naman yan. Pero parang hanggang dun lang eh, no? Yun lang yung kaya may provide. Pag mamaya may mga avalanche toss back na papunta kay Razor, kawawa ka na. Ito gusto ko makita, like, kung paano ba yung magiging outcome nitong Slaughter Storm Lamang si matchup. Storm dyan. Tuwa si Storm dyan. Masarap mag-Storm pag against Lambda. Ito parang ginagaling ni Chira eh. Kasi eventually mili ka pa rin eh. Ayun nga yung kalaban ni Stardust eh. Sa mid. Yung mga pack okay lang sa kanya. Yung mga invoker okay lang sa kanya. Basta wag lang yan. Masyadong, Wag lang yan, wag si masakit yung Queen. Remnant eh. Wag si Viper. Ang baba pa sa mana ko. So, may problema mo dyan. Lagi kang tatamaan ng spell eh. Sa bagay, mas okay na yan. Compared mo naman kung mga Queen of Pain, diba? Shadow Strike is slow pa. Kasi sabihin mo meron kang leg day eh. Pag ina-activate lang naman yung sprint, dun lang naman yun. Hindi, napuforce ka tuloy na mapalagay ng sprint. Kaya ayaw mo kalin yung mga nag-slow. Oo, meron kang leg dito. Like, pag mid ka, ang gusto mo, maximum stun, meron ka nung third skill. Panglasit mo din yun eh. Ano, mash up the deep. Uy, umabot! Yun to. Pero ko Labas na siya, boss. Si Katomi. Okay. Nakaiwas siya. Pero kala ko. Baka tansya niya hindi mamamatay. Medyo masakit-sakit nga naman to per spirit, lucent ka pa. Kaya, unahan mo talaga sa damage. Like, wag mong bigyan ng moment na yung Razor healthy tas afford kang dive in, diba? Ay, ikaw na mag-dive. Oh, yan. See the dive? Tapang niya dun ha. I mean, level to si Saxa noong time na yun. O, na-tossbox siya sa cliff wave. Nagulat ako, minto siya na dun sa dive niya eh. Pero Chira Jr. dito, look at him. Hindi naman magpapatinag, no? Kay GPK. Gusto niya Hindi din niya mo ako ma-pressure. mababarag. Pero Kiritich! Muntik na. Meron pa naman isa pang Fairy Fire. Tsaka kung nagawa niya yung avalanche toss, yun na yung... Ano naman tong tayo na to? Hindi nagpo-pull, no? Gusto lane. Razor kasama mo eh. Palaban sila eh, no? Hindi naman ganun kasakit yung matchup nila. Siguro kung mga warlock to, maintindihan ko magpupul ka. Itong Phoenix lang naman yung kasama ni Luna. Pwede nyo namang lanean. Diyan magaling sila Saksa yung understanding kung like okay ba yung lanean to. Tsaka kung kaya nilang patayin, di ba? Try na nga nila eh. Security, sumilip ka pa. Di ba sila nalulugi dito? Like, pupuntahan pa ba nila yung Lotus pagka ganyan? Medyo nag-build up yung creep wave dun ha. Parang hindi nata. Ang low nung Razor eh. So, ayun na ito na nga. Saksa dito, no? Lalayo na. Stack attempt. Haharangan lang naman dito ni Saksa. Lotus, makukuha naman ni Kiritich. Ganun din, dalawang Lotus nasecure ng BB team dun ha. Maganda ang lanes ng BB dito, no? Nag-level 3 na yung Kes. Hindi niya rin marasat. Malakas naman to. Dire structures are fortified. Lang kumain ng dalawang ganun. Binody-block yun, no? Huwag naman ganun, boss. Pero Miera dito, so far, makaka-atras pa rin naman. Pampakapi nyo. Uy! Ang galing mo, nag-secure ka. 500 lang. 500 lang. Hindi, tira nyo na sa akin. Ayaw mo magkapi na Guys, natin. nagpakapay ko ha. Kita nyo naman. Kanino ba galing talaga yan? Thank you. Thank you. Direct order ka na. Ito, meron tayo Ito na! sa kambing dito. Bigyan tayo ninyo ni Alo! Fresh from Alo, isang kambing pang kape. Patimpla na sana ako ng kape. Buti na lang, galing mo, no? Sakto yung timing Sakto? mo. It's a timing. Are fortified. Direct. Diyan ba si Paeng? Ikaw naman. No. Miero dito, delikado. Firestorm, pero yung body block, no? Mini-mirror lang siya ni Watson. Nagka-level na rin eh. Diyan na masakit yung case na Ayun. Kiro pag nag-level 3. Level 3 talaga. And syempre guys, yung first blood na yan. For question or inquiries, just message Quick page po for more information. So, nasimulan sila ng first blood dito. Ang masama pa doon, no? Yung Kes pa yung nakakuha ng kill. Ay pucha, wala daki na lang ata yung gantong oras. Oras na nga ba? 10? Oh, Walang naman.
So, Saksa dito. Gonna be in trouble as well. Hindi nga lang abutan yung tower! Katumi! Ah! 2 heroes dead! Plasma field for notice! Natuluhan pa si Luna. Nag-greedy si Dad. Na-misstep pa si Katumi na nag-overextend sa tower. And then yung Plasma field level 2. Shoot! Ito yung kinakatakutan natin, yung nag-chok-chok. Namatay naman dito yung Jack Hero. Pero unang namatay si Save. Tsaka okay na yun, reset nyo yun eh. Kanina pa siya low status, no? Diyan naman mahilig si Maledich. Direct, papunta nga si Paeng dito. Thank you. Check ko na lang muna kung meron pa bang SB log. SB log. Hindi na SB, kahit ano lang, Spanish natin. Okay na ako dun eh. Magising diwa ako, yung tipong matutulog ako ng alas 6. Pero walang iya talaga tama nun. Natatanda mo yung huli tayo umorder ng Spanish latte? Dakin? Kasi hindi talaga ako natulog doon. Alas 9 ata ako natulog. Ako nakatulog. Di ba, bit ko pa pauwi mga alas 5. Hindi kasi ako bumiyahe ko, diba? So, Oo. biyahe, tulog na ako. Yun ang finals yun. So, namatay nga lang dito, Razor. Finally! Sumobra ka na, wala ka ng status eh. Medyo nagpapapogi ka pa sa lane eh. Pero Saksa din naman, nandito kasi siya sa gitna, no? Hindi niya rin nasamahan. Meron pa. So, 5 minutes in para sa game natin dito. Less than 1K. Andyan yung Sunray. Avalanche for Saksa. Toss back. And Regen nakuha Storm. niya. They have the stun. GPK dito. Makasurvive pa rin naman. Pwede na, natarantado nyo. Naka-regen si Tiny dito, boss ha. Problem is, wala pang level 6 GPK. So, that's gonna be a kill. Damay na din. And looks like Shaman dito, isama mo na si Save. So, 3 heroes, Yandex. Ang galing na sa mga ganito, no? Yung galaw ng support. Peste si Saksa talaga. Dire's bottom Buisit ka. is under attack. Yung sobrang on point pa, alam mo yun, yung pagkakatosbak niya, yung sure hindi makakakuha ng rune. Secured niya. Regen yung nakuha. Sobrang swerte rin. Totoo. Hindi mo alam kung mahal din talaga ni Gaben tong mga din. Taga kaya. PM ka, sakay mo TV00, boss. Para may pambara. Pero ito yung Avalanche. Phoenix to fall here. And biglang Yandex dito. Iniisa-isa. Nag-level 6. Yung BB team, now level 6 for GPK. Easy going for Slardar. Pero mukhang nag-hesitate na sa part na yun. Ayaw niyang tumalan, boss. Baka mamaya available pa yung Stanis Lardo. May combo pa to si Tiny. Baka tumalong. Ayaw niya tumalon, baka tumalong. Kami, kaka-respond mo lang eh. Huwag mo nang dagdagan yung disaster mo. Maging satisfied ka din. So 7 minutes para sa game natin dito. Pero masakit sa kanila yun. Like, ito, hindi nagkakontesan sa may wisdom. Pero kasi in terms of changes, no, namamatay kayo eh. 3 kayong namatay dun sa gitna. Then wala kayong trade back. Yung sa mid, no? Doon sila nagkakabigayan eh. Dun nga sa gitna, boss. Nalulugi, no? Nalulugi sila sa trade. Hindi, sa bagay kasi, like, pangit pa nung level ni Storm eh, nung before mangyari. Kung 6 yung ni Storm dun, agree ako na okay naman sana sila. Oo. Level 5 ka pa lang eh. Ngayon, tapos minumukhaan ka ni Saksa dito habang nagko-farm. Boss, message mo ako dun sa page ko. Alam mo na yan. Kimotib 0-0. Tayo, nabukas ka pa ba, Chester? Yung kape lang ako. Buisit yung prop mo, di masarap. Di, pero yung sa akin, masarap na, no? Gusto ko yung na-order ko. Inatikman kong kape. Feel ko. Pero Saksa, Avalanche, Toss. Aabot naman. Namatay dito yung Tiny. Okay. And para sa 8-minute mark, Rune, minalas nga lang for Chira. Kape. Order ako dyan, no? Bukas ka pa ba dyan, Tetey? Ano ba ma-order sa'yo yung kape yung masarap? Easy ano naman yun, easy pick up. Masyado ka na makulit, eh. Ginagalingan na masyado ni Saksa kasi. Yun nga lang, sarap pala ng buhay ng Slardar. Ngayon ko lang napansin. Boss, nakakapatay-patay yan. Angat yung network niya, yun. Humahabol siya dun sa Kiss na free farm talaga. Nagets natin yan. Pero bottom lane tayo dito. Sana i-click si Razor. Gusto ko makita Saksa, ko. 3 heroes to ha. Pero nauna yung Avalanche with the Plasma Field. Kiritich dito will fight back with the Eclipse. He got tossed back. But andun yung Shackles with the Sunray to burn down this Tiny. Together with the Razor. 2 heroes to fall. Chira Jr. finally will connect together with Malady. The Ice Spot connects pero wala silang enough control over to the Luna. So instead, same na lang dito yung kanilang magiging target. So Shaman dito will be taken out pero dumating yung Kes with the Grappling Claw. Looks like another support to fall for the side of BB team. Kautomi dito. Dire's Yeah, middle with Corrosive Haze. attack. Ramdam mo yung palo dyan ng Kes. Pero okay na yun, kung ikaw yung baby. Like, dalawang support lang naman yung casualty. Mahalaga na patay niyo sa Razor. Kasi kapag nangyayari naman ito, ibig sabihin na iwan din yung dalawang core dun sa ibang lanes. Oo, bukas pa. Gege, order ako sa'yo, ate ka. Okay, Polly, you got this. Radiant's bottom tower Mamimili is tayo under dyan. attack. Yung gusto ko yung natikman ni Jules dyan eh. Nalimutan ko kape niya yung... Spanish latte nga yun. Ayan. Spanish latte. X. Shackles. Zip. Inabot. GPK. So, easy pick-off.
Then back on mid lane tayo dito. Dive for the slope. Inabutan nga lang ng stun. Interrupted with the plasma build. May supernova naman yung Phoenix. They even used the Fiend's Gate for this. Looking forward, Notice will be brought down. And Underlord showing up. There goes the Avalanche's combination. GPK dito was able to zip out. Back to safety. Pero inabot pa rin ng damage from Saksa. What was that? Blood grenade or? Blood grenade nga. Na blood grenade siya ni Saksa. Ilan ba tayo dito? Huwag natin tira siya ulit. Kupal ba siya? Ha? Hindi, parang kakapi ba siya? Ano ba sabi niya kanina? Ayaw ko sa kanya. Hindi Basta naman ito na natin. lang kung ano yung aabot. Yun yung order ko. Hindi naman siya magkakapi. Radiant's top tower is under attack. Kala niya safe na siya eh. Ang alam ko, doon nagkakamali, may mana si GPK pang zip out pa eh. Kagawa. Na-avalanche. Na-toss. Pak. Andun yung barrier. Kaso pang physical lang yung wala na pala talaga. Pero na blood grenade. Physical lang kasi yung barrier. Health barrier niya. Inabot. So 10-7 yung score. 1k lang naman yung kalamangan ng Yandex dito, no? So di naman na umaalagwa. And Yeah, nilalaban patay na yung naman. BB team na Shackles, Eclipse, Jakiro dito, mabibigyan. Okay na to. At least nada-damage control nila. Tingnan mo yung network to. Kanina parang going forward to 2k, 3k na yan eh. Pero parang akala ko paikot yung kes eh. Gigate pala. Iiwas na pala. Boss, ang tapang mo naman dyan. Huwag naman sa may shaman. Kala ko may plano sila eh. Yan yung pinakamahirap yung ano eh. Yung maging bida-bida. Yung feeling mo ang lakas mo mag-isa. Pagkalaban mo itong mga Lion Shaman. Okay na tayo, gawin mo na. Kapi-kapi na oh. Kailangan na oh. Dire's middle tower is under attack. So 11 minutes going 12. Okay. Rune, magkakaroon ba tayo ng contest dito? Nandyan si Tiny. Medyo malapit din. Sa ngayon kasi medyo stable naman na for BB dahil kahit pa paano nandun na yung tulong ni Underdog. Din yung Razor. Medyo nasa laylayan siya ng konti kasi. And nakita mo ba kung ano yung item niya? Pero Ice Pad connects. Drops the Supernova immediately for Katomi. A lot of heroes are here. Mamamatay agad yung Supernova. Damay pa si GPK. Corrosive Haze, Matikis! Double kill for Watson. And suddenly, that's 5 heroes for Yandex. Ready to push in sa may mid lane tower. Ang galing talaga nila. Grabe na. Kala mo robot, no? Biglang nagko-connect yung 5. Ayun na to, save. Going for the solo kill. Mukhang maganda yung naging plano na save doon. Slard are dead. Okay. So, biglang disaster na naman. Pero at least nakuha mo naman si Slardar. Like, ayun. At least nakita ko na. Mech Like BKB. BKB. Crimson. Then Crimson. Nag-mech pa siya. Sa bagay, kung naghanap siya ng mana sustain. Napa-plasma field din kasi siya. Hindi siguro gawa dun sa lane. Dire's Tama rin middle naman eh. Wala nga tower naman kwenta is yung under static link mo kung kalaban mo Phoenix. Ito nga, nagamit mo. Naka-double kill ka nga dahil nakamax naman yan. Radiant's Okay din top naman yung tower Lucent is against under dun sa may attack. third skill mo eh. Tsaka pang farm mo yan, di ba? Maaga kang pwedeng mag-jungle kung ito yung nakamax sa'yo, plasma field. Compared sa static link yung minax mo. So 13 minutes, 1k yung kalamangan ng Yandex. GPK dito, no? Tamang jungle na lang din naman. Marami siyang nakuha dun ah. Hindi pa rin kasi sila hindi nila ma-open up tong babae. No? Ito yung kailangan mo. Pag Razor ka, dapat pakabasag ka ng tower kung gusto mong maluwag yung mapa mo. Maganda kasi sa hero na to, nakakapag-take din naman ng Ancient to as long as up yung ultimo. Yung Eye of the Storm. Papaldo na naman yung Tiny mo. Naka-solo ring boots. Tapos malapit na sa kanyang Blink Dagger. And may 1 to na 1k na lang yung kailangan. Masyado nga magaling si boss. Parang hindi na dedelay yung Blink nito eh. Huwag na nating i-doubt yung tao na yan. Kahit natatalo yung mga yan. Siyempre normal naman yun. Naglalaro ka ng Dota eh. Matatalo ka pero laging napakagaling ni Saksa. Are scanning. And ito na yung atake kay Miero. Nakita na nag-Firestorm. Pumalo pa ng clips. Ayan na naman yan. Naka-vanguard na naman si Petlord ha. Alam mo na yan, with Tempest Veil drop, andun yung Echo Slash, andun yung toss back play, pinala kay Watson, and meron dito with half HP. Fiend's Gate activated. Meron ba tutulong for Watson? Andun yung Ice Path to stun him off, and Phoenix finally showing up. They had the Shaman as well. Save dito, looking towards Jakiro, and looks like Maladies will be the trade-off. Now, Saxa dito found with the dive. Sunray, toss back, interrupting this. Serpent Wards will be able to trap him inside. Saksa dito, there's nowhere to run. Mamamatay dito yung Tiny, so 2 supports dead for the side of Yandex. Doon lang siya tumalong. Ang tagal niya pa doon. Pag tumakbo lang siya dire-diretso, boy na Under siya. attack.
Parang nag-aabang pa siya na parang gusto niya pang bumalik eh. Pinaipit pa tuloy siya. Umabot sa point na nabutan siya dito ni Shaman. Okay naman, na-toss back mo yung Phoenix na nagsasunray sa mukha mo. Something good pa rin. At least may trade kang nagawa. Kailangan mo to kung ikaw yung BB team eh. Huwag kang papasagasa sa Yandex. Dire-diretso talaga yan. May blink naman na si Chira. Yun yung hindi mo gustong scenario. And top lane. GPK is here. Quick stun. Silence. Enough nga ba yung damage? Avalanche will be there for the control but the Sunray keeping him alive. Too much damage coming off from Yandex and interrupted pa si Katomi! Bash of the Dip? Hindi ko alam. Nakansin nyo lang ba? Ayun yung Bash of the Dip eh. Nung gumalaw na siya, doon lang nag-Bash of the Dip. O yung dagger ni ano? Guess? Siguro. Oo, may ministan yan. Mabilis lang cooldown yan, di ba? Anong tawag dyan? Radiant's top tower is under attack. Hindi sa pangalan ng skill ito. I have been messed with something din. Oo, yun. Hindi, yung silhouette yung ano eh. Pangpalit ng ano. Ay, switch discipline pala yun, switch discipline. Radiant's top Basta yun tower eh. is under Ewan. Radiant's top tower is falling. Ngayon ang tamad mag-replay eh. No? Eto, pero okay na. Happy na ako. Battle Fury. Battle Fury, going Manta, let's go Watson. And 16 minutes dito for Chira. Sa bottom, wala naman makakakuha for BB squad. So, libreng refill lang naman for Slarda. At ito pa yung the best. Greaves completed sa Razor. May shard na rin si Chira Jr. So, pwedeng maging next timing na to. Okay. May Manta style, may kaya. May nabunod naman sa part ng BB team. So, kahit pa paano, pwede pa rin naman silang sumabay. Radiant structures Pero are dagger na si fortified. boss. Tama ba? May blink na yung Tiny. Kumombo na eh. Tinarantado pa nga siya, pinorte. Nabilin na kamo. Yan na naman silang dalawa. So, So, smoke para smoke. sa BB team, no? Like, gusto nilang hanapin si Kes dito. Pero medyo Radiant are umalis. scanning. Nakapag-TP out pala. Nanap ko eh. Ay, sa gitna, no. Nakaramdam? And sila naman yung nag-smoke, Yandex. Tayo dyan, sila yung hahabulin dyan. And save dito, no? Siya yung wala pang blink. Pero malapit naman na. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Gate, gagamitin. Pero Underlord yung may iiwan mo pagka ganyan. Sasama siya agad. Nagay na pumalo. Naiwan nga sa tuban. Iwan na talaga. Masama pa yung Razor na nasa baba na pwede nilang mag-act ng TP. Ayun nga eh. And Miero dito. Wala na magagawa dyan. At least nabasag nila yung tower. Meron pa rin naman sila na gain kahit papano. Hindi ba rush time to? Corrosive base pa rin na level 2 ko ah. Level 2 na pa si base ah. Parang pwede, may illusion dun. No? Tatangke pa. May damage yun eh. Jakiro naman to pati Kes eh. Dire's top tower is under attack. Ayun ang pag yun lang ito nangyayari sa duel natin. Plus, Go siya ng gabi, tapos tormento. Tormentor. Okay na! Kaya mayaman si Luna. Ayun naman something good mo kay Luna. Kung kahit sabihin natin, nadudurog kayo sa kills, pero as long as hindi namamatay si Luna nakapag-full farm, maangat pa rin yung network nito. So kahit paano medyo dadali na rin yung BB team dito dahil may blink na yung Shaman. So kung sakaling may target silang hinahanap, diba, mas madali na to. Problema mo dito, kung masama si GPK. Feeling ko kasi, as long as wala pang bigay base storm dito, wasil pa yan eh. Like, ang daming pwedeng tumatch eh. Bigla kang ma-stun lang. May silence. May avalanche. Ngayon ko na lang nakita yung double rate band. Kino? Kanina. Double rate band si Razor. Uso to. Pagka ano ka, basta tawag dito. Arcane ka. Oo. Kapag kasi threads type ka, kahit isang rate band, ano lang, one. Kasi pag threads type ka, di ba, yung straight through BKB or Akala ko Royal null Vanguard kapag ka-threads. Sa mid yun. Okay. Sa mid yun yung nakandang, di ba? Double lang yung ginagawa sa Razor. Para hindi na magbubote basta naka-threads. Di ba, nagre-grips pa rin. Ewan ko sa kanila. O sabagay, nakita ko rin sa mid yun. Double bracer naman yung Razor. Tapos nag-arcane. Di ba? Dire's middle tower Yun is under talaga harap. attack. Baka lang hindi lang tayo sanay dito sa combo na to na arcane ka double rate. Kailan babalik ang salam, bros? Alo at Kimo. Ano to? With Rappi ba yan? Please Rappi, yo. Dire's Medyo busy si Alo ngayon, boss, no? So mukhang possible kami muna ni Polly talaga makita nyo magkaduo ngayon. Sanay naman na kami. Sanayan lang yan. So nag-smoke na yung Yandex dito, no? Apat na hero, sorry. Basta pakayaman yan, yung 90 minutes Battle Fury. Kapesta na rin sila eh, para sa Tormentor and mukhang iiwas na lang dito yung BB. Expected naman nila to, no? Kasi nga Aegis advantage, so mukhang ayaw mo na rin talagang
labanan yung Yandex sa ganitong state. Dire's middle tower Kompleto is yung under sarili. attack. Pero kasi like, afford mo ba to? Kayo yung may Underlord, kayo may mga Phoenix, kayo may mga big ultimates eh. May Crimson pa rin naman to at the end of the day. Ba't nagtatry Dire's sila eh? middle tower is under attack. Pero wraparound play bigla, no? I mean, anong Tormentor? Hahanap kami ng kill. May nag-Serpent Wards. Underlord nakita doon ni Saksa. And there goes Shadow Shaman. And yung target na lang dito for BB, no? Much easier target, yes. And pwede pa nilang ma-farm yung Serpent Wards. Pero objective, nakakuha pa rin naman yung side ng BB doon. So mga pa nun, sinusolo na yung Tormentor. Malidi. Sacrifice na yun. Sa'yo naman yung tamis eh. Kaya papatayin kita pero sa'yo yan. Kaya Saksa nga nabigay. Eh kasi oo nga ano po dyan. Namatay lang pala siya sa That's lang pala yun. Diyos ko talaga si Saksa. Sabagay, ilang beses natin napapanood to. Hindi na bago to. Tiny ni Saksa, bigyan ng shard yan. Ayun na, may trigger. Ba't nga malapitin to ng shard sa tiny niya, no? Hindi ko alam. Kada Tiny niya, siya yung nabibigyan ng shard. Yung feel bad ka nga no, kay Kosi Jakiro. Pucha ako yung namatay doon. Nasa'yo pa nabigay. Malas din natin, ha? Pero ito, BKB naman na si Luna. Tignan natin kung like, palaban na ba talaga yung BB. Dahil sa nakikita ko to, hindi ako pabor na umiiwas sila eh. Ikaw yung nag-Crimson na Underlord eh. Sayang eh, diba? Hindi mo magamit eh. Ba't hindi? Puro pang early yung hero nyo ha. Dapat umahanap kayo ng kill yan ha. Storm Shaman Underlord. Yung kahit ba hindi sobrang big engagement, yung 5v5, yung tipong nakahanap kayo ng kill. Kanina ginagawa naman nila eh. Nahinto lang eh, diba? Dawi din kasi na mag-smoke sila. Parang laging basang-basa eh, no? Sila yung nare-read ng Yandex ng sagad eh. Tingnan mo dito, Yandex papunta naman sa bottom tower. Ooh, the Avalanche won't make it. Makapag-dive out dito si Katsomi, and there goes the Sunray. Saksa dito, gonna be in big trouble. Nobody's helping in so far. Toss back play, dinamay na rin Underlord. Pero Kiss dito, very low with the Raptor Dance. He was able to sustain himself up, pero it's only a quarter of HP for Watson. Good parry play, and there goes Notice, finally joining this fight with the Plasma Field, dropping the macro part to zone him out at least. And a big zip in. Vortex over to Chira, pero Chira with his sprint is way too fast to begin with. They won't able to catch him, but now, save dito, overextending. He's gonna die. So position 4, position 4, yung nag-end up dito. May first tower pa eh. Ayaw nila ibigay. Hindi ganun yung kailangan. At least kita mo, kumbaga yung Yandex naman lagi yung pabak eh. Swerte lang eh, nakapag-Raptor Dance pa eh. Kung sakaling namatay man, may ages eh. Pero kasi may ipit sila dun. Radiant's bottom tower is The under best attack. position naman sana yun for BB team kung namatay si Kess dun eh. Radiant's bottom tower. Kahit sabihin mo bang may ages, yung magre-respond ka ng opposition ka, ayun naman yung importante. Tsaka yung mga ganong, alam mo yun, nagkamali na yun, ng initiation sa Sax, i-punish mo. Yung out lang din yung gagawin mo talaga, diba? Nag-ready pa tuloy kayo, ganun pa yung ending. So BKB dito for Razor, meron na. Ito nga lang yung problema ni Luna Kira kasi Junior siya din. nang hahanapin yan eh. Sira Junior din pa BKB na and there's now, ano to? Emotionless player, yun naman pala, pinakita lang sa atin. Wow! Wow! What a preview, thank you. ESL. Nakita namin yung magandang emosyon doon. Ay, may BKB na lahat. Radiant are Diba kaya napunta na sa atin nga si Boy Cameraman na mahilig Dire's sa middle mukha. tower is under Diba attack. kapon po si Reaction Satanic. lang yung vintage niya. Kapon si Satanic yung pinupuruhan niya ngayon naman. Si Malinig Anong siya. replay ng laban? Ito, mukha ng player. BKB Verkes. Kailangan niya ito. Maganda rin naman mag-butterfly. Double butterfly sila dito ni Luna. No? Pag Luna ka rin, kailangan matatag yung butterfly yung team. Are scanning. Yun talaga yung isa sa pang survive niya rin. Ay, iba pa rin yung RNG ka ng resource niya. Tsaka attack speed din talaga. Like paano mo yun? Light na nagbe-benefit naman siya. Late na nakanood. Dropwise, saan si Boski mo? Yandex ako, boss. Yan, boss. Chill ka Yandex. lang. Nanalo na sa Dropwise isang game kanina. Nawala na ang sumpa. Hindi na ako palaka. Ay, hindi pala. Nawala na ang sumpa. Thank you, palaka. Kasi palaka. Thank Si you. palaka kasi yung nag-ano. Oh, toss back play! Nadampot yung Storm! I spot the controls too much. There's nowhere to run para dito kay GPK. He's down. Lista mo na yung sarili mo talaga doon. Basta katabi mo si Kes na may corrosive haze ka. Medyo masakit talaga sa puso yun. And mukhang masakit sa puso dahil ang lapit sa tower nung kaganapan na yun. No? 45 magagamit naman dito. Afford ba na lang i-continue? Wala naman na yung Aegis advantage para kay Watson pero without Storm. 4v5 pa rin eh. Mag-defend pa rin naman sila. I mean, Underlord naman to. Isa naman to sa mga best hero na pwede mag-defend. Pero with Saxa's initiation, interrupted by the Pit of Malice, Eclipse will be committed. Saxa will be burned down by the Sunray. And there goes the Tempest Veil for the Silence play to egg into right now for Sir BB. Pero completed pa rin naman yung egg. Supernova successful. Kailangan mag-out dito ng Yandex. Nakita din nila na-pop yung Crimson eh. So out na lang.
Pero sayang yan, no? Like, ang ganda na nga ng reaction time ni Saxon doon. Bilis yung kakalandin mo lang, biligugo ka. May Lucent eh. May nag-interrupt sa kanya. Damo na pitap malo siya. Pero abot pa kasi ng toss, no? Kala ko di abot ng toss eh. Nauna nga rin yung pick. May interrupt pa rin siya. Sabi ni Watson, wala akong babawas dito. Bahala kayo dyan. Nakaka-crimson. It's a no-no. Kasi napunta isang dito sa Kubiyamsa. Ayun, naboto pa. Diba, bayaran ko naman si Tetay naman in order ako. Tay, baka sa bahay mo padalin yan, ha? Dire are scanning. So 25 minutes na tayo dito and 3K yung kalamangan ng Yandex. Almost B-Fly yung magkabilang carry, no? Similar yung item nila dito, naka Manta, BKB. Kaso instead of Madness, Battle Fury yung nandun sa Kes. Oo. Ito pa, Etherlens naman, si Kuya Masay. Pero kasi in terms of initiation, laging sila yung naunahan eh. No? Mas mabilis lagi mag-react si Saksa. Hindi na naman nangyayari pa yung biglang sila mag-link hex or may matatalunan si Storm. Advantage din naman to for Yandex talaga dahil nabuo nyo na yung mga tamis nyo, may BKB na kayo. At kung makukuha na din ng Crimson Guard, ito malaking bagay. Kaso nga lang may namatay dun, ha. Katawami dito na hablot. Malamang sa malamang na-avalanche toss na naman yan si boss. Saksama na naman ng ano. May pakana. Alam mo na yan pag siya. Ang sipag niya, no? Galing niya maghanap ng mga ganitong target eh. Pero now, mid lane magpapakita dito. May mga support player. Mabilis mag-in-spawn tanim Roshan. Ang bilis mo! Diyos ko, malas din talaga ng BB team. May mga support player kasi Sir Polly na grabe yung kinarin. Ngayon alam mo yun, ang lakas sumanap ng kill. Ang galing mong predict no, kung saan pwedeng makita yung palaban. Bakit ito Dota ka kasi talaga? Ba't pwede one step ahead ka? The best nga kung kaya mo ng 2 to 3 step. Check your rush. Outpost dito, secured. Check ng Roshan status. Up naman na yung Roshan. Pwedeng simulan dito ng Yandex para ma-force yung Kaso BB team. tumipis si Tiny sa baba. So wala silang plano. Ayan, nagmamadali na bumalik. So nag-smoke na dito yung BB team. Spotted nila yung Tiny sa bottom. Nagpakita lang, tapos babalik na agad. Oo, well, making a move. Plasma field, Razor found. Andun yung quick hex to go with the Eclipse, but can he burst him? BKB pop for both core heroes. Shaman dito will be brought down with the Malice to go with the Crimson. So they're creating space for the side of BB team, but they've lost another hero down. That's gonna be Underlord. And look at that Luna. Kiritich. There's nowhere to escape from this. Mamatay dito yung Luna. GPK, very low on mana. The chase might continue coming from Saksa. He's just waiting for another set of Blink, but now the Vortex will be able to grab this Jakiro. So 2 for 2 currently, but it's still in favor of Yandex. Now looking towards Saksa. There goes the Shivas. Dives in. Supernova. Sunray. Save blinks in. Andun yung quick hex. Where's the Shackle? No, he got silenced by Kes. So walang magagawa dito sa save. Habulin kayo ngayon yan. And there goes the Avalanche re-initiation coming in from Saksa. Good thing Echo Slash won't make it, but the Raptor dance interrupted by the Hex. But it won't matter. Same result. Save goes down. Beyond godlike. Beyond godlike for Watson. Ang sarap mo talaga, Watson. And now another Plasma, another Avalanche Silence? toss. Tempest Veil silenced. Oh, GPK down. Disaster yun, boss. Dahil bak si Shaman doon, nalimahan pa rin kayo nun. Oo, ang laki na nakuha ng Yandex. And now 8K lead. B-play na rin pala kasi si Kes. Magmamaoy na nga yun. May shield dun sa baba. Pwede nilang i-take yung Roshan now dahil buhay na Slardar. Ayun, Minito. Nakapag-BKB si Razor, alam mo na eh. Si Mid 1 nag-Nix versus Pac. Mid 1 na yun. Mga answer nga yan. Eh, mga gusto ko kay Mid 1. Talagang, kaya pala namatay si, si Chira, no? Para lang mabash niya si Lu. Siyempre, kailangan niya yun eh. Like, Slardar naman to, no? May bash of the deep ka kahit naka-BKB-TP ka. And nakuha na yung Roshan nga pala. Habang nag-replay. And siyempre guys, yung Roshan na yan, is percent ito as ba? Hindi, mamaya, pag namatay na. Pag namatay, Aegis. Eh, siyempre, yung Aegis na yan. Aegis na yan, is percent ito as ba? And that Aegis skill, yeah. Ganda. Hindi pa kasi usually talaga siya nag-BKB, no? Maganda naman yung Shiba talaga against mga Slardar. Pero kung wala kang BKB dito, mamatay ka. Kaya kang silence lang eh. Ayun nga lang.
Ang ganda sana na ano mo yun, na-amplify mo yung spell ng mga Underlord Phoenix ng Luna. Pero yun nga, kailangan pa rin niya mag-ingat. Pero malapit naman, once na makuha yung BKB, baka ito na yung time. Tsaka okay pa rin naman sila eh. Like, kung ikaw yung BB, as long as wag lang siguro talagang ma-damage control nyo lang, wag lang sumagad yung resource gap nyo. Okay pa kayo, Storm Luna naman kayo eh. Malakas din kayo sa late game. Radiant's bottom tower. Look at Watson, how cocky he is. Pops the BKB right now, drops the macro fire, and look at Save. We were brought down once again, and look at them, trapped on the bottom side. Kiritich dito, pops the BKB with the Eclipse. Nobody's falling for Yandex. Miero dito, quarter of HP remaining, and Saxa dito looking for another blink target, and he'll find one. That's Phoenix. Katomi dead. So 2 hero supports para sa side ng BB dito yung mamatay. Galing nila mag-back and forth din eh. No? May itlog eh. Teka lang, Chira. Hindi, malayo naman yung Tiny. So Wala rin safe silang naman. kukunikan eh. Narangan ng Peter Napit na Palace. Palace eh, di makatawid. Asa po ang tower to for the side of Yandex. May Aegis pa rin ha. Pwede itong mag-high ground, Sir Polly. And second draw siya na to, di ba? So may banner tong mga to. Bottom tower. Pwedeng ituloy. Kulang kayo. Cool down yung mga skill nyo. Radiant's bottom tower. And eto na nga, Okay. kumakatok na. Storm still looking to farm doon sa may top lane. Yung Luna dito, nagtipi naman na ata sa may bottom. Banner nilapag na. Toss back play will happen. They found this Underlord. And Miera dito, can he survive? Has the Crimson at least, but the damage right now, ramdam na nung Underlord. So May Crimson na rin sila yun. Ini-ignore na rin nila yung damage. wala silang magawa dito. Separate wards pa farmin nila ng Yandex. And for Kiritich, lucent na lang. Hindi mo naman maubos yung free wave. Naka-banner. Okay na. Nakakamiss din mag-over ha. Over 50, over 60 minutes. Ito na talaga. Kimoy's right na. Sabi sa inyo eh. Nawala na ang sumpa. Salamat palaka. Grabe itong pag yung nakasayo. Grabe pumalit. Ganyan ko pala yung ganyan. Pagdanta kaya. Di ba minsan yung inaano pa yan? Yung ninalas item yan pag tinagal mo yung intro, yung kapag ka ginawa nyo yun, grabe. Sige, walang Underlord eh. Paano ka nga naman talaga lalaban kayo? Ay, panlaban talaga nila kanina, yung Crimson Guard eh. Hindi ngayon nga, parang kahit ignore na rin. Like may damage output na yun. Hindi na enough. Malinis na set of fracks makukuha dito. Dalawang set of fracks, no? Na-afford pa nilang ituloy eh. Ages in a minute. Pwede mo pang gamitin to kung ikaw yung Yandex. May creep wave naman sa loob. Or chill lang muna. Like, reset mo muna yung pangyayari. Sa bagay. Pwede mo namang i-fix yung top muna eh. Pwede namang i-chill lang muna. Huwag mo gayahin yung mouse. Papanalo na, tumatalong pa. So, yung Luna dito, good luck. Okay. Dire are scanning. So, papaano? Anong gagawin nyo ngayon? Biglang Turax yung na-takedown dito sa may BB. Kakasabi lang natin eh, wag lang ma-damage control lang sana nila yung resources gap eh. Tanong ko, meron na bang BKBing Storm? Kaya may damage, may MKB. Kasi yung Snardan mag-orchid na eh. Wala pa siyang BKB. Nag-Shiba nga. Even yung support, wasak dyan eh. Orchid. Slardar Orchid. Alam mo to, hindi kaya ni Luna. Unmatch ka, ano ka na nga, lugi, may pagkalugi ka ng asakis, may razor ka pang kalaban. May Risa, tapos may mga stand pa. May Slardar kills. Wala kang pike. Alam na naman makagalaw-galaw ka. Pwede no? Like, kahit magka-BKB ka, kahit anong item mo. Wala, magugulong ka lang. Ano ba kailangan ko talaga dito? Suporta, like, sana may mga Lotus or nakago yung mga kampi mo. Kailangan mayaman yung kakampi mo. Like, hindi lang ikaw yung aasahan. Notice dito siya yung nakakuha ng shard upgrade. Wala pa talaga BKB. Wala nga BKB, tapos may orchid na. Malapit naman na, 3.5k gold na yung hawak dito ng Storm. Pero Pero kung mukhang batiin, baka makidnap pa. mahanap pa siya dito. Sabuti sa mid siya papunta. Yaman nito, Lotus, Blink, Force Stop. Ganda rin naman yung Lotus eh. Para doon sa Shackles. Pan-debuff mo rin sa may ano. Titok Malis. Kulang pa yung pabigay. Kailangan niya na mag-zip eh. Tama Tama naman, di ba? Oo. Hinabol na siya dun eh. Alisan mo na, tagal mong hindi nakikita yung kalaban eh. It's either nakasmoke yun or nasa yun na yun eh. Huwag mo mantayin masalubong mo pa. Ito, Daedalus ni Kuya mo Kiritich. Aabot pa naman. Oh, sige. As long as maka-free hit naman talaga. Yun naman yung main goal mo dito as Luna eh. Kailangan maka-free hit eh. Pag nadikitan ka, automatic, andyan yung mga disable pa. Ang daya kasi nakapag back and forth talaga kasi itong Yandex sa teamfight eh. No? Force stop ni Tiny, Kez, Slarda, Razor. Ito yung mga pag hindi mo na burst dun sa tinatayuan nila. Tsaka hindi na kailangan yung mag-overextend kasi nagkataon, tossback mo lang. Diba? Sila, ayun yung palapitin mo dito, yung kalaban. Ang dali ng initiation eh, no? Parang walang kahirap-hirap.
walang risk na alam mo nyo, kailangan kayong sumugod talaga. Nasaan yung kapi natin? Si Saksa lang na wherein si Saksa napakagaling mag-initiate. May Lincolns na yung Razor Kimo. So another item completed dito sa Yandex. Even yung Razor dito gonna be a big problem for BB. Yung dis pa yung Tiny. Ano naman yun? Parang hindi talaga siya mamatay kahit mag-choke siya in, di ba? BKB, okay for the Storm. Finally, we have it. Ito pa, agalim center ng si Mero sa wakas. Lumbay lang talaga ng ginawa ng BB dito. Okay naman mid-game nila. Hindi lang talaga sila napapalaban. Or wala lang talaga sila mahuli sa mga smokes nila. Magaling lang bumasa yung Yandex. Iba pa rin talaga Yandex. Wala, sabi nga kasi may isang bobo kanina dun sa may Twitch. 1-6 yan sige mo next game. Tigilan niyo ako. Try ba nila si Kes? Wala naman BKB to. Nandiyan yung Hex. Serpent Wards, drop, Mababars! Kes, burned down by the Sunray! They have enough to deal with him. Now pops the BKB for notice dito. The chase might continue. GPK dito. Teka lang. Another zip. Force tap, notice, getting the distance he needs. So makapag-out naman dito yung Yandex. Lasim nila nga ata doon. Ang layo talaga ng company. Ang laking harang kaya niyan. Yung parang clip dyan. May mga puno pa nga sa ibabaw yun eh. Hindi naman pwedeng dumagin yung kampi ng Slardar. Kung na si Tiny siguro, pwede pa. Like, ayun yung pang save mo rin, pwede ka na may toss back eh. So at least aware tayo ngayon na may damage naman. Kaya ma-burst. Kayang ma-burst ng BB. So pwede talaga silang makuna. Yun nga yung sabi ko sa'yo. Dapat may ma-burst sila dun sa kinakatayo ng hero na yun. Kung saan nila ginod at mamatay na yun dun, hindi na makaalis, hindi na makapag-back and forth pa. And then gusto ko to, like, try niya pa maganap, di ba? I mean, down one hero eh, pero Chira Jr. dito, meron siyang invisibility. Sila pa yung makakahanap. Sila po sa setupan dito. Now, Saksa went for the creep wave. Storm looking for him together with Save. Andun yung Lotus returning that Hex play. And now Chira Jr. suddenly showing up, taking down the Shadow Shaman. And there goes the Orchid. He doesn't have the BKB. Take note. Ginamit niya yun sa may bottom fight. And now, Sunray keeping him alive. Can he do it? GPK will zip away. Pero low mana for him. Chira Jr. backing Tapang off. niya. Little bit. Magkaka-BKB naman nata in 10 more seconds now with Underlord. Andun yung Pit of Malice. But there goes the Eclipse as well. Pero Ano, Notice ano will yung charge in. Macro Power will be there over to Miero. There goes initiation from Chira and Avalanche Toss combination. Catching up to right now. Saksa! Phoenix together with Kiritish might be in trouble here. Will be brought down for 90. Okay na? Pwede A na tawag. fight without Kiz. Wala na yung pinakamayaman na hero. Minaycro lang kayo. Ano lang eh, biglang out of nowhere na napareact sila. Alam mo yun, nag-avalanche toss kasi ng creep wave. Dumay yung Storm tumalon, wala masyadong mana. Napasunod si Shaman, worst naka-inbo yung Slardar. Masakit pa nun kasi. Na-Lotus kasi. Na-extend pa sa sarili. Mas wala siyang nagawa agad. Diyos ko po. Lotus, eh, no? No? Kinalabit ni Slardar. Buti nga, nakatalon-talon pa eh, no? May MVP nga. Pinatagal niya lang yung inevitable. Ganun din. Ang tama is leg pa rin, no? There's no! Nirerekta na pala mga bossing! Binabasagan Walang na pala. buyback pala si Luna. Tier 4 towers dito. Mega Crypt secured. They're going for the tier 4s. First tier 4 will be taken out. Hindi na pa buyback eh. 20 more seconds pa para dito sa Luna. And there goes the Avalanche combination Next coming na up mo si from Shaman. Tiny. But a good Hex play to interrupt this. Katomi nga lang dito. Mamamatay. They have the stun to hold them. And another hero to fall who has buyback still for the side of BB team. Pumupuso pa yung BB dito. Hinihintay talaga nila yung respawn time ni Luna. Just one more fight para sa BB. Ayun yung hiling nila dito. And Save jumping. Now he's dead. Buyback immediately for the two supports. So 5v5. Pagkabuhay ng Luna, Yandex, will they continue? Boss, babak yan. Yan, Dex yan. Roshan na eh. Up na si Roshan. Ano nga naman, mega clips na kayo eh. Emotional damage. Ay, may tawag ah. Sige, mag-defend muna kayo na Megas, di ba? Tapos yan nga. Eto, labanan mo kami ng may Aegis. Easy rush. Napamatay. Killable daw si Watson. Sige. Eto. Magkaka-refresher ng Si Razor. Si Razor. Si Razor magkakarep. Hindi, bumibili ng refresher si Razor. Yun yung nangyayari ngayon. Hindi, may dagdag pa ulit yan. Kaya isang damage eh. Refresher, Chira, to the Mampot. And that Roshan kill, no? Thank you, presented to us by Everyday Gadget for your next upgrade. Go Everyday Gadget. Message na lang po yung kanilang Facebook page na Everyday Gadgets.
So Satanic, nakompleta naman ni Kiritich. Ito na yung refresher for Razor Kemo. Double shot. Eye of the Storm, yung armor reduction, mas lalong ramdam mo na dito. Paano nga kaya mabuild up mo yung double eye of the storm? Dire are Tapos na scanning. corrosive haze ka. Sa Dota yung parang sa ano ko pro career ko, pinaka less armor kong nakita in game sa support nangyari kay Crystal Maiden. Kung siya nakita namin yung sa stats minus 45. Ano kami yun Weaver T. So yun Weaver T. Ace Larda. Kago ng patong-patong. Tawa kami ng tawa nung pinanood yung replay. Nangyayari yun, yung isang hit ni TA, patay. CM yun walang armor yun Yan, basta nag-thank you, Super Eds, okay lang yan. Drop-wise nga kasi yan, Super Edge. Pakapi ka na din. Ay, pang bara. Hindi, maliit nga lang daw ang ano niya. Kaya okay lang yan. As long as nag-thank you, goods na tayo dyan. Nakatatlong Roshan na rin, boss. Boss Archie. So, smoke play for Yandex. Tatapusin na nila yung game. Illusions lang dito. Yung send out muna ng Luna. They found Miero. Toss back play coming in. Andun yung disable. And look at Miero. Even with the Sunray, he got burned down. So may buyback naman dito yung Underlord. Storm zipping in with the Shiva's Guard. Maybe looking towards the support. Pero nobody is in trouble for the side of Yandex. Kasi yun yung nakakainis. So yung nag-build up na rin pati yung market. And ito na nga, tier 4 gone. Ancient is exposed. Separate wards will be dropped. They got a Supernova together with the Sunray to try and hold this the line. And andun yung Macropar damage. Look at the Gusto ko Acronyms. They need to back away right now. Pero Watson dito, Satanic activated. He's healing up at least. Now the initiation once again over to Miero. Miero dito will be brought down for 100 seconds without buyback. Chira Jr. dito, what can he do? Snip-ship pa na naman Stuns si after Hilo stand. na. Kiritich dito, dropping the Eclipse with a BKB. But look at him, he's dying. And out of the fight for 90, game is over. Nilipat agad sa camera ng player. Galing mo! Ay, GG na yun. Alam na ng camera. Alam na. One step ahead lang siya. One step ahead. Gets the Hindi na pinanood sa atin kung paano natapos no? Ops, chill lang. Sabi dito ni Kuya. emotionless. Pero Emotionless parang, player. yun nga, nanginayang ako dun sa mid-game potential nila Yung early, kahit pa paano, na-salvage pa nila. Isipin mo, going disaster na yun at like tumatanga sila sa lane. Pero nung like nag-start din, naggumalaw-galaw sila, napapatay na nila yung Razor Tiny. Umabot pa nga parang 8-10 yung score, di ba? Looking good na sila nun. Dikit kanina talaga. Siguro baka lang din sa itemization ni Underlord na to, no? Iba talaga yung dapat mas naka-Crimson Aghanim's ka na lang It become weird. Like after the Direct? dagger, the Sala had a dagger like what, minute 12, 13. Then he got a kill on the storm. May narinig kami dito, narinig namin ng boses ni Kuya Mo Winter. And yun na nga mga bossing, inabot ng Lintek yung BB team dito. Game number 1 goes to Yandex and may MVP na ba tayo dito? Tignan natin sino nga ba. Bali ko kahit si Saksa talaga ang galing. Nababatit na ako. Hindi ako nababatit na. Nakakinis pag nagtatay niya. Bigyan mo kay Watson. 18-1-11 performance. Yung sinasabi mong stats lagi ni Watson, 1 death. 1 death. Pag MVP si Watson, is either 0 death or 1 death lang. Yun lang yun. But naman talaga nung case na no? Kahit yung mga rotation na ginawa niya. Yung sa baba nga, swerte pa siya yung nakapag-Raptor dance habang may Aegis Kung magandami naman nagawa ni Watson talaga dito. And siya nga ang ating MVP. Pero mukhang kailangan nga namin mag-short break mga kaibigan. Pagbabalik nga natin dito, game number 2 ng Yandex versus PB. Wag po muna kayo alis. We will be right back po mga sa.